Kumusta magandang hapon po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad at ibang bansa. So sa ating lahat, uulitin ko isang napakagandang hapon po. Okay, welcome back sa ating munting YouTube channel. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang sa Ka-Amazing Farming. Okay, so ang pag-usapan po natin mga ka-farmers, mga ka-viewers ay patungkol po no, sa isang request video ng ating kaibigan na magsasaka na nagmula pa no, sa Bukirang Bahin po sa Cebu. Okay, so ang request niya mga ka-farmers, sabi niya, sir, may nasa ibang bansa po ako. Pag-uwi ko, bala ko pong magtanim po ng bell pepper or atsal sa aming lingwahe or lara sa Tagalog. Okay, so sabi niya, ano po ba ang magandang variety na pwedeng ating itatanim? Kasi mga ka-farmers, sabi niya, bago siya umalis sa ibang bansa mga ka-farmers ay may karanasan na po siya sa pagtatanim. Pero sabi niya, mostly wala pa siyang mga ideya patungkol po sa mga gasto or sa mga variety. So ang kadalasan tanim nila mga ka-farmers ay yung talong lang daw at saka ampalaya. So pag magtanim sila ng mga bell pepper ay pakunti-kunti lang daw. So sabi niya, dahil sa sobrang hirap sir at wala akong panggasto, ayan, napilitan siyang mag-abroad at ibang bansa. So ngayon mga ka-farmers, ito na po ang request video niya. Pero bago po natin umpisahan mga ka-farmers, no, kung ilang laman sa isang hektarya, ano ang mga kailangang ihanda, mga insecticide, fungicide, foliar, no? O sa madaling salita, ilan ang magasto. Big love shout out po pala no, sa ating mga kaibigan na mga yung subscriber dyan sa Sambales, kay Christopher, ano po, Gaa, big love shout out po kay sa inyo, at saka ng Elias Santa Cruz Sambales, big love shout out po. Okay, big love shout out po no, sa mga magsasakang subscriber natin. Sabi niya, sir, pag shout out naman sa aming samahang din sa Nueva Ecija, okay, sa Palayan City, big love shout out sa inyo po. Sa Pangasinan, big love shout out po sa Ilocos. Okay, so at dito naman po no, sa aming lugar sa Zamboanga, Sibugay, may shout out po sa inyo ka-farmers. Okay, so ulitin ko lang, hindi ko na po yun may isa-isa. So sabihin ko na lang na sa inyong lahat, sa mga new subscriber natin, may shout out po sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers nating mga OFW na nasa ibang bansa. So ito na po no, ang ating talking point ay patungkol po sa isang hektaryang bell pepper or lara or ano ba yung tawag sa ibang lingwahe, ang malaman. Okay, so unang-unang mga ka-farmers, kung halimbawa may lupa ka, so ang intindihin mo dyan ay yung paglang preparation. Pero pag magrenta ka kagaya ko, okay lang dito sa amin, malawak naman pa ng mga lola at lolo ko, so pwede, pero may renta pa rin kunti. So magka-diferensya mga ka-farmers no, kasi ang per hectare namin dire 5,000 per year hanggang 7,000. So 7,000 lang po ang pinakamahal din ng renta namin. Pero hindi ko alam kung magkano sa inyong lugar. Pero sa lugar na napadpad saan napunta ako, sa Bawan, Batangas o sa Batangas, ang ano nila may 10 to 15 per hectares, may 20 per hectares ang isang taon. Okay, so yung 20 to 25 mga ka-farmers per hectare sa isang taon, okay na yun mga ka-farmers, kasi kita naman natin no, ang market mas malakas ang bintahan dyan, mataas ang presyo dahil po sa dami ng mga tao dyan ang lugar na yun mga ka-farmers. Tapos malawak ang market, kaya mas mahal siya, parang times 2 compare sa amin dito sa aming lugar sa probinsya ng Zamboanga del Sur. Okay, so ang intindihin mo mga ka-farmers, lampret, ang isang hektarya din sa amin 5,000. Ang 5,000 mo mga ka-farmers ay bawasan ng diesel, kasi diesel na, padisilan mo ang traktor. Tapos yun na mga ka-farmers, hanggang ano na yan. Tapos 2 bisis kami magpapatraktura. So sa madaling salita, ang maubos namin sa isang hektarya, halimbawa parang prep na sa mga 9,000 na. So dalawang ano na sila mga ka-farmers. Halimbawa ngayon ako ay nagpapatraktura. Mahangin mga ka-farmers, pasensya na. Ngayon ako ay nagpapatraktura. Then tapos pagkalipas ng 2 linggo, ulitin bago umpisan ang pagtatanim. So yun po ang magasto natin mga ka-farmers. Kung may area ako, yun na lang ang intindihin ko, yung renta.
kung may lupa ko, ang intindihin ko yung renta sa traktora. Pero pag halimbawa ay wala akong lupa, ang intindihin ko una, renta sa lupa. Kung magkano ang isang taon, 5,000 ba? Kung nasa Batangas ako, nasa mga ilan na natin, mga 20,000 mga ka-farmers ang isang hektarya. Tapos mga ka-farmers, mga ka-viewers, another pa ang pagpapatraktura. Pero ang kagandahan dyan sa Luzon, pag halimbawa may area ka, pwede kang lumapit sa DE. Tapos padisilan mo lang, wala nang intindihing renta. Pero dito mga ka-farmers, kasi mga private, kung lalapit siguro tayo sa DE, parang ganun lang siguro ang mangyayari. Mag-DC lang tayo sa traktura, tapos ang driver pakakainin o bigyan ba natin ng tapes niya kung magkano ang isang araw. Parang ganun lang siguro, no? Okay, so okay na siguro mga ka-farmers, no? Ang patungkol sa renta sa traktura at renta sa lupa na ating pagtataniman. So ngayon lilipat po tayo sa ilang puno ang isang hektarya. Okay, so share ko lang po mga ka-farmers ang aking experience sa isang hektaryang taniman ng bell pepper. Ang planting distance ko rotoro 1 metro. Okay, so 100 meters mga ka-farmers, ang isang hektarya 100 meters pa, isang kabilang kilid, sa lado, ang length niya ganun din. So sa madaling salita, 100 no ang bawat gilid. So yun po ang isang hektarya, 10,000 square meters. Tapos mga ka-farmers, ang style ko dyan, share ko lang po sa inyo. Ang hill to hill ko, simula sa isang puno, papunta sa isang puno, ay kalahating metro. So kung meron akong 100 meters, simula sa isang gilid, papunta sa isang gilid, kung tag half meters, merong 200. Pero hindi natin pwede tawagin 200 mga ka-farmers, ang laman sa isang linya. Dahil mag-allowance pa tayo din ng 1 metro sa dulo para may madaanan tayo. 1 metro din sa gitna para ang halimbawa pag may kunin tayo sa mga kabilang linya, may daan tayo sa gitna, hindi mahirapan. Plus isang dulo ay 1 metro. So nasa 194 na lang mga ka-farmers. Tapos sa isang gilid ganun din ang mangyayari. Magbigay tayo ng daan at sa isang gilid daan. So nasa mga 98 na lang. So pwede nating sabihin mga kapwa ko ka-farmers na kung isang hektarya ang taniman mo ng bell pepper or sili or atsal or lara, meron ka na lang 98 ka linya or mga 97 or 98 ka linya times 190, ganun na lang. So nasa mga 18 kapin mga ka-farmers, 18,600. So magadepende na no sa area mo, kasi may area na maraming kahoy sa gilid kagaya nito, di ba? Sa mga boundary sa lupa may mga kahoy, so hindi mo pwedeng maitabi. So mostly ang kasya lang nasa mga 18,000, pwede lang natin sabihin. Tapos ang 18,000 natin mga ka-farmers, pag-usapan natin ang gasto at ano po ang mga pwede nating ihanda. So para sa kalaman po sa lahat, ang 18,000 natin kapuno na bell pepper, pag bumili ka tayo ng seeds, share ko lang sa inyo ha, at kayo na ang mag-compute. Ang kasya mga ka-farmers sa isang hektarya, kasi naglalaman lang po ng 4,000, tapos ang 4,000 kasi sa isang latang, halimbawa kung emperor, example lang, mga 4,500 to 5,000, ibutang na natin 4,000 ang sisibol, ay kailangan mo ang 5 lata. Pero pag kaniko or smooth grain na kaniko seeds, kasi ang emperor ay Swiss, ang laman po mga ka-farmers nasa 7,000. So kung 7,000 ang kailangan mo ay 3 lata. Magkano po ba ang isang lata ng kaniko? Nasa 1,180, ganyan. Ay ang laman po ay nasa 7,000. So yan i-times mo mga ka-farmers ang 1,001. Okay, so dito lang po sa aming lugar ha. Tapos pag halimbawa ay atsal or emperor, nasa 1,800 kapin mga ka-farmers ang isang lata, nasa 4,000 to 5,000 po ang laman. So nasa mga 5 lata ang kailangan. So i-times mo. So parang makakamura tayo mga ka-farmers, no? Kung halimbawa smooth kain ang ating itatanim. So magdepende din kung isa kang taga rito sa Mindanao, ang pinakamalakas dito at pinakamagandang variety na mabenta ay yung tinatawag nating smooth kain at saka yung emperor. Si Sultan sa bandang Luzon. Okay, so yun na lang po mga ka-farmers para magka-idea kayo. Pag emperor nasa mga 5 lata, nasa mga 1,795 ang presyo. Tapos ang kaniko nasa 3 o hanggang 4, nasa 1,180, no? Ang kanilang seeds. So mga depende mga ka-farmers, mga ka-viewers. Bakit si emperor malaki ng konti sa smooth kain? Ang smooth kain mga ka-farmers, una, pangalawa, pangatlo, malalaki pa ang bunga. Sa pang-apat mong harvest, marami ng malilit or tinatawag na medium.
Samantalang si Emperor, parang lahat ay malaki. O, kayo na ang magpili. So, yung dalawang variety, kung ikay taga dito sa atin sa Mindanao, yun po ang pinaka mabinta. Okay, so matibay din sila sa tinatawag nating mga anthracnose kasi yun mo nang kadalasang problema, lalo sa maulan na panahon. So yun po, no, napakaganda po nila mga ka-farmers kung pag-usapan natin ang maulan na panahon. Kasi yung puwitan nila ay parang ganyan, hindi mapunduhan ng tubig. So hindi sila bubulok or malata. Okay? So kung sa Maynila, Kapaluson, ang pinakamalakas na variety diyan ay yung mga sultan or ibang mga variety pang mga ka-farmers, no, ng mga bell pepper. So yun lang po. Tapos mga ka-farmers, ang kailangan nating ihanda, walang pinagkaiba sa talong at kamatis. Bakit? Kasi mga sunilicious po sila. So yan, need nila ang fungicide. So mga fungicide natin ginagamit sa bell pepper, kung bago pang tanim mga ka-farmers, Serenade. So pwede tayo bumili ng mga 4 na litro sa halagang tag 550. So 2,000 mga ka-farmers. So yun po ang ating i-spray, idilig sa pilmero, sabay sa first application. Ang purpose po niya mga ka-farmers, para yun ang mga bad bacteria sa lupa ay makukontrol po niya. Tapos ihanda pa natin ang ipot ng manok kung basal application. Pero kung hindi tayo magbasal, itanim lang natin siya diretso, pwede na ihabol natin ang Wucosim granule, ang Mega Multiplant Vitamin, Dofus at saka Unique 16, ilahok natin. Pagkatapos magtanim, ilagay natin sila paikot, no, mga 3 inches galing sa puno ng ating sili. Tapos lagyan pa natin ng ipot tag sang ganyan, paikot sa puno. Then pagkatapos mga ka-farmers, kailangan natin silang tabunan ng konti. Huwag lang yung isama natin ang puno. Okay, para maiwasan natin yung tinatawag ng Streptomyces sa atsal. Okay. So sa first dilig, ang fertilizer, ganoon pa din, 3 kilos, tag 1 ligo. Ang 3 kilos, isang 200 liters of water na or 1 drum. Tapos sabayan mo ng Serenade, kalahating litro. Okay, so ilan ba ang mauubos natin sa first dilig natin na fertilizer? Nasa mga 21 kilos mga ka-farmers, kasi ang 18,000 mga ka-farmers nasa kasi ang isang drum nasa 1,003. So 10 sa mga siguro mga ka-farmers ang maubos mga 13 ka drum, no, nasa 12 to 13 ka drum. So tag 3 kilos, so ang fertilizer mong maubos sa first dilig mo lang ay nasa mga 39 kilos. So parang ganyan mga ka-farmer, 36 to 39 kilos ang maubos mong fertilizer sa unang dilig mo sa 18,000 ka puno mo na bell pepper or atsal. So yun po na mga ka-farmers. Tapos ang practice ko, short ko lang po, every week akong nagdidilig ng fertilizer, din every week nag-add ng konti. So pag mataba ang lupa, kalahating kilo lang every week ang i-add mo, no? Tapos pag may makipansin ka na mabagal ang paglaki, pwede mo sabayan ang fertilizer mo ng kahit anong uring mga humus. Pwede may Coryza Endosmart, pwede mga Consort, or ano pang mga available na makakatulong mga ka-farmers sa mabilisang pagbulas o paglaki ng inyong mga tanim na sili or bell pepper. Okay? So ang mga fungicide nga ihanda natin mga ka-farmers, 4 na litrong Serenade, yung ilahok natin sa i-spray sa ating punla. Then tapos pagkatapos tanim, pag first andilig natin na mga ka-farmers ng fertilizer, isabay kalating litro sa 1 drum. Then pwede na tayo sa mga Thiofanit na mga EI or mga Carbendazim, mga ka-farmers na mga fungicide spray. Tapos pag mag-umpisa na siyang mamunga, ang fungicide natin na gagamitin dyan, pwede ang Amistar kung meron, kung wala pwede ang Lunar Sensation, kung wala ang Lunar Sensation pwede ang Robato. So ang dosage nila mga ka-farmers, yun lang, 10 ml lang po. Pwede sabayan ng foliar. So ano po ang pinakamaganda at pinaka pinaka-dabis na foliar dyan? Green Acres, Nutriplant AG, at saka yung 94515 na fitters na Blossom Booster. So yun po ang ating gamitin dyan mga ka-farmers, para mabulak, mabunga ang ating bell pepper. Okay, so ang insecticide mga ka-farmers na pwede natin gamitin, una pag bago pang tanim, share ko lang po sa inyo, Actara. 3 days after transplant, pwede na mag-spray ng Actara, kasi ang Actara mga ka-farmers, kaya niya protektahan ang ating bagong bell pepper na tanim sa loob ng 21 days. So manatiling magstay ang lason ng Actara sa puno po ng ating sili, para yung mga saking answering insect na maatake
mapigilan. Pagkakainin nila ang dahon, malalason sila mga ka-farmers. So yun po ang technique at gamit ko. Kung may mga aphids man, hindi masyadong marami. Kung may mga pag-atake man ng ibang mga saking-saking insect, hindi lala mga ka-farmers. So yun lang po no. So pag nasawa, una, halimbawa ay nag-aktara ako, okay, pwede ko pagka sunod na araw ay alika. So kahit 1/4 lang ng alika, pwede na mga ka-farmers. Then binibya, kutitso. So yun lang ang aking gamit na mga insecticide no sa ating bell pepper. Okay. So hanggang sa namumunga na siya mga ka-farmers. Tapos doon na tayo pwede maghalo ng mga insecticide, fungicide at saka foliar. Yung mga compatible. Halimbawa, may nagtanong kagabi sa ating ginagawang video, ano po ang mga paano natin malaman ang compatible na insecticide at saka fungicide at saka insecticide. So sa industry po siya mga ka-farmers. Yun po sa madaling salita, mga kapareha sila. So may technology sila na magka-compatible. Hindi mag-react mga ka-farmers at hindi din makapagbigay ng stress sa ating tanim para masusunog ang kanyang mga dahon. So pag sabihin natin compatible, walang problema, ihalo si fungicide at saka si insecticide. So sa madaling salita, ang sagot ko sa industry, except lang po sa mga fungicide ng mga ka-farmers. Hindi siya pwede mga ka-farmers sabayan natin ng insecticide ang mga ka-farmers na mga fungicide or mga foliar. Pag once na mag-apply tayo ng mga ka-farmers kasi maulan ng panahon, bakit kailangan ang ka-farmers? Para po siya, kasi ang ka-farmers mga ka-farmers, bactericide, fungicide po siya. So para siya sa mga bakterya, no, o fungus sa ating sili o bell pepper. So kailangan siya sa maulan ng mga panahon. Pero pag halimbawa ay meron kang amistar or luna sensation, pwede ka na hindi mag-cover mga ka-farmers kasi kayang-kaya na po protektahan ang buong katawan ng tanim mo. Tapos huwag kalimutan mga ka-farmers gumamit ng mga biostimulant kasi palagi ko nang sinabi sa aking mga vlog na ang biostimulant ay parang vitamin C sa tao. Palakasin ang kanyang resistensya para pag may mga pesteng insektong atake ay hindi siya basta-bastang ma-stress. Pag maka-biostimulant ang tanim mo, i-boost ang kanyang immune system para po ang mga fungus mga ka-farmers kung meron man hindi lala at madali lang po natin silang maagapan. Kasi ang biostimulant iba siya sa foliar. So may video na po tayo na ang foliar ay pagkain na pinapadaan sa dahon. Ang biostimulant parang vitamin siya. Tapos ang fertilizer pagkain na pinapadaan sa ugat. So yun po ang gusto at ama mga ka-farmers. Okay, so sana po no sa ating ginagawang video, may natutunan po kayo mga ka-farmers kung magkano ang magagastos natin. So magkaiba ang presyo no mga ka-farmers, mga ka-viewers sa mga nabanggit nating mga produkto sa ating video ngayon. So kayo na ang magtanong, kayo na ang magtotal. So pag isang hektarya mga ka-farmers, ang need mo na tao diyan kung halimbawa ay kasi ang request video ito sa ating kaibigang farmers na sa ibang bansa. Sabi niya, ka-farmers, pag uwi ko diyan, balik na ako sa farming. So tamang-tama na makakaipon ako. Okay? So yan, sabi niya, magtanim siya ng bell pepper kasi matagal daw ang buhay. Then tapos talong, sabi niya sa talong may experience na siya, sa bell pepper may experience siya kunti pa lang. So yun, sabi niya may lupa naman daw ang kanyang tatay. So pag uwi niya, sabi niya tataniman niya. Okay, ang tao natin mga ka-farmers, kung halimbawa ay tao ka, pwede na 2, pangatlo ka sa isang hektarya. Pero pag halimbawa ay mag-harvest na, pwede ka na magdagdag ng 3 para maging 6 kayo. Kasi mahirap mga ka-farmers pag mag-harvest, no? Kasi pag maalaga lang natin na maayos ang isang hektaryang bell pepper o atsal, alam mo yung ako'y nakapagtanim, parang 10 tao kami mga ka-farmers, ay nasa 1,000 kilos lang ang aming harvest kasi yun lang ang order. Pagka ang ibang sa ibang araw na naman, kasi sobrang daming bunga mga ka-farmers. Pag halimbawa ay nasa mga pang-5 harvest, makakuha ka na ng 4, 5 o 7 hinog. Ang dami na mga ka-farmers. So yung mga 10,000 mo kapuno na atsal, kaya na diyan ang mga 25 kasako na tag 45 hanggang 48 kilos. So nasa mga 1,000 kilos. So yun po no mga ka-farmers. So magdagdag ka lang ng tao sa araw ng harvest ng mga bell pepper mo. So magalipindi, mamonitor mo naman kung maraming hinog, ay di marami ang tao na pwede mong sahudan para mag-harvest. Pero pag konti lang, ikaw na ang mag-adjust. So ang tamang tao sa isang hektaryang taniman ng bell pepper, 2, pangatlo ka. Okay, so sa inyong lahat mga ka-farmers no, mga ka-viewers na nakatune in sa ating ginagawang video patungkol po sa ilang
puno ang isang hektarya at ilan ang gasto. Sana may natutunan po kayo. So pasensya na po ha, hindi po tayo masyadong magaling mag-explain. So yung mga karanasan ko lang ang pwede kong maibahagi sa inyo at ang aking experience. Kasi subok ko na po sa maraming beses na yung natutunan kong mga ideya at paraan po sa pagtatanim po ng bell pepper, kaya ako maging successful kasi pabalik-balik na mga ka-farmers. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang. Bago tayo magtapos, uulitin ko, mega love shout out po sa lahat ng mga subscriber ko, mga yung subscriber na mga FW, at saka sa mga viewers natin dyan na palaging nakatune in at nakaabang. So sa inyong lahat, happy watching, maraming salamat po. God bless at all at mabuhay po tayong lahat. Bye bye po.